Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. Our topic today is the power of prayer and praise. From Book of Acts, chapter 16, verse 25 to 40. Let's read our scriptures. Verse 25. But about midnight, when Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Sa Tagalog, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Verse 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Verse 27. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Verse 28. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Verse 32, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Verse 34, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Verse 35, kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayasin sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo at umalis ng mapayapa." Pinagpala na po ang banal na salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we praise you and glorify your holy name. They are new every day. Great is your faithfulness, O God. Right now, we welcome your holy presence to move in our hearts and minds. In the name of Jesus, I pray that you would bless all the viewers, Lord. May their faith will increase in understanding of your precious word, Lord. Use me, Lord, to be your instrument upang may pahayag ang iyong banal na salita at yung banal na kalooban. Empower me, O God, and give me strength and wisdom and fresh revelations in the name of Jesus. Father, I admit the fact that I am nothing without you. So Lord, please help me and fill me with your Holy Spirit. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, ang manalangin at magpuri sa Panginoon, ito'y isang privilege natin bilang mga nilikha ng Diyos. Kaya habang nabubuhay pa tayo, malakas pa tayo, samantalahin natin ang mga pagkakataon. Amen? When you pray, there is assurance. Kaya sinabi na po ng Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you, and I will show you great things that you do not know." Matthew chapter 7 verse 7 and 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, when you praise, there is joy and gladness. It magnifies the goodness and the faithfulness of God. Hallelujah. May isang mother sa church, masayang umiiyak, na nagte-testify dahil sa kanyang matagal na panalangin ay tinugon ng Panginoon. Ang panalangin ay makakilala at makatanggap sa Panginoon ang kanyang anak. For more than 23 years, hindi siya nawalan ng pag-asa, pananampalataya. Lagi siyang nagpupuri at nananalangin sa Panginoon.
She never gives up on praying. Marami ng luhang pumatak, but her wait is over. Praise God. Kapatid, mayroon ka bang mga panalangin na matagal nang hindi sinasagot? I challenge you na tapusin mo ang mensaheng ito ng Panginoon. Ayon sa ating scripture, sina Pablo at Silas ay papunta sa bahay dalanginan. Kaya nasalubong nila ang babaeng may demonic spirit. Kaya sinasapian na masamang espiritu. Kaya ito ay nakakapanghula. At ito'y pinagkakitaan ng kanyang mga amo. Kaya laging sumusunod kila Pablo at nagsisigaw. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Dahil sa sobrang naiinis na si Pablo, pinalayas ang masamang espiritu sa babae. Na makita ng mga amo ng bata na nawala ang kanilang pinagkakitaan, galit na galit sila. Kaya dahil dito, sinunggaban, kinaladkad, at hinagupit sila Pablo at Silas. Dahil labag sa kautusan ng mga Romano ang kanilang ginagawa. Maraming tao ang nanakit sa kanila hanggang sa sila ay ipinabilanggo at pinabantayang maigi. Ngayon, ipapayag sa atin ng Panginoon ang 4 na epekto ng ating pananalangin at pagpupuri sa Panginoon. Okay, we will learn the 4 effects of prayer and praise. First, prayer and praise brings God's presence. Sa ating pananalangin at pagpupuri ay nagdadala sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Sabi doon sa verse 25, nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Verse 6, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at dayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala, lahat ng bilanggo. Because of God's presence, mga minamahal, nayanig ang pundasyon ng bilangguan. Napakaraming nangyari sa maikling panahon na ito nang si Pablo at Silas ay nagsimulang manalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Their situations began to change. Hallelujah! Why this happened po? Because God lives in prayer and praise. Tandaan po natin, buhay na buhay ang Diyos sa ating mga panalangin at pagpupuri. Amen? Psalms chapter 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Sa ibang translation, sa Amplified Version, but you are holy, O you who are enthroned in the holy place where the praises of Israel are offered. When you offer a prayer and praise to God, He is there, kapatid. God is where your praise is. Deuteronomy chapter 10 verse 21, kaya siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Maliwanag po doon. Siya ang inyong purihin. Siya ang inyong Diyos. Kaya kapatid, siya lamang ang dapat nating sambahin. Kasi deserve niyang papurihan natin, pasalamatan natin. Amen? No matter how bad the situations you are, God can find you. Okay? Gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, kapatid, mahahanap ka ng Diyos. Si Pablo at Silas kinaladkad, ipinasok sa kaloob-looban ng selda, nakakadena sa dingding, at pinabantayang maigi. Ngunit, natagpuan sila ng Diyos. Hallelujah! Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, ang susi para makalaya dyan, manalangin ka at purihin mo ang Diyos. Nakikita ng Diyos, kapatid, ang totohanan mong paglapit sa Kanya. Nang humingi ng tulong si Jeremiah sa Panginoon, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Sa Tagalog, Yahweh, pagalingin mo ako, at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako, at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Hallelujah. When you come into the presence of God, remember that He is your praise. He is your God. He is our God. Amen? Pangalawang puntos, prayer and praise
brings freedom. Okay, sila Pablo at Silas, sila ay nakalaya. Okay, nakakadena sila, nasa loob-looban sila, pero lahat sila na nandoon ay nakalaya. That is the power of prayer and praise, kapatid. Hallelujah. When you are in the presence of God, there is freedom. Amen? There is healing. There is miracle. There is peace. There is joy and gladness. There is always a solution to your problems. Kaya prayer and praise brings God to you. Lahat ng bagay na kasama ng kanyang banal na presensya ay dumarating kapag ikaw ay nananalangin at nagpupuri sa Kanya. Psalms chapter 16 verse 11, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Praise God. Kapatid, God can bring freedom in your darkest moment. God will make a way where there seems to be no way. Hallelujah. Sabi dun sa verse 25 to 28, nang maghating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Sila Pablo at Silas ay nanalangin at nagpupuri sa Diyos. Kay napakapayapa nila. At ang iba naman ay nakikinig sa kanila. Lahat ng nasa bilangguan ay nakalag ang mga tanikal. Hindi lang sila Nabuksan din ang mga pintuan ng kulungan. Take note mga minamahal, lahat silang nasa kulungan ay malaya na. Pero hindi sila umalis. Bakit? Dahil ang gusto na lang nilang gawin ay ang mamalagi sa presensya ng Diyos. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon, kapatid. Na come what may, no matter what, okay, lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoon. Ang tunay na kalayaan ay kung nasaan man ang Diyos. Tingnan po natin sa buhay ni Daniel. Because God was with him, siya ay safe na nakalabas sa kulungan ng mga leon. Okay? Ang tatlong Hebrew na kanyang kaibigan, nang ihagis sa nagliliyab na apoy, dahil kasama nila ang Diyos, sila ay hindi nasunog at malayang nakaalis sa pugon. Sabi ng Biblia, ni hindi man lang nag-amoy usok sila. Hallelujah. Dahil diyan sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, Daniel chapter 3 verse 28, Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Verse 29, Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Hallelujah. Dahil dito nakilala at natanyag ang pangalan ng Diyos. At hindi lang ito, kundi sila Shadrach, Meshach at Abednego ay na-promote pa. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya kapatid, kung tayo ay magtatapat sa harapan ng Panginoon, God will bless us. God will protect us. God will promote us. Amen? Receive it, kapatid. There's nothing to fear if God is with you. Okay? 2 Corinthians chapter 3 verse 17, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pagpapatuloy po, verse 27, Nagising ang bantay ng bilangguan, at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Verse 28, At sumigaw si Pablo, Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpapatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Verse 30, Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot si na Pablo, Sumampalataya ka sa Panginoon
at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. Kapag ikaw ay nananalangin at nagpupuri sa Panginoon, mayroon pong kalayaan. Kapag may kalayaan, may katagumpayan. Amen? At ito po ang naidudulot sa atin kapag tayo ay constant na nananalangin at nagpupuri sa ating Panginoon. Our third point, prayer and praise serves as witness to others. Makikita po natin sa tagpong ito na kung saan yung bantay ay nakita niya ang kalagayan nila Pablo at Silas. Lahat ng nangyari ay alam niya. Kaya tignan po natin, verse 32, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. This is the demonstration of God's goodness and faithfulness. Okay, the prison guard was saved and his household. Sila ay tumanggap at nagpabautismo. Itong prison guard ang inutusan na bantayan sila Pablo at Silas. Dahil siya ay bantay, ibig sabihin, alam ang mga nangyari sa kanila. Nakita niya ang akusasyon sa kanila. Alam niya ang pinagdaanan nila. Okay? Nakita niyang pinalaya ng Panginoon ang lahat ng naroon. Nakita rin niya ang kapayapaan ng mga lalaking ito. Nakita niya kung paano sila nagpuri sa Diyos. Nakita niya kung paano sila nagpuri sa Diyos. Nakita niya kung paano ipinakita ang paggalang nila sa Diyos. Itong lahat ang nag-serve or naging witness niya upang makilala niya ang Diyos. Kapatid, ikaw na nanonood ngayon, nakikinig, nawa sa salita at sa gawa, maging witness ang iyong buhay dito sa sanlibutan upang makahikayat ka ng mga sasampalataya din sa Panginoon. Ikaw na niliwanagan ng Diyos, magliliwanag ka. Yan ang purpose mo, kapatid. Amen po ba? Awit 34 verse 1 to 3, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpapuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanya mga gawa. Kayong naapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Dapat natin maunawaan na minsan dumadaan tayo para sa kapakanan ng iba. Parang si Jesus nagsakripisyo para po sa kapakanan mo at sa kapakanan ko. Tama po, sa story sina Pablo at Silas, kinaladkad, hinagupit, at ikinulong. Pero naligtas ang prison guard, pati ang kanya mga kapamilya. Si Pedro na halos malunod, pero nakita ng mga disipulo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Joseph na alipin ng matagal na panahon, naligtas ang maraming tao sa taggutom. Si Lazarus na namatay na, nailibing na, pero na-witness ng maraming tao ang kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay ng mga patay. Hallelujah! Kapatid, God can use your life story to touch others. Be willing to pay the price. Amen? Tandaan po natin, binabago tayo ng Diyos at ang buhay ng iba sa pamamagitan ng ating kwento or testimony. Sila Pablo at Silas, nasa loob-looban ng selda, ikinadena ang kanilang mga paa at napapalibutan sila ng mga kriminal. Okay, verse 25, but about midnight, when Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Okay? Hindi man nagpa-participate ang mga bilanggo na nandoon, pero sila ay nakikinig sa panalangin at pagpupuri nila Pablo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Grabe ang pangyayaring ito. Pinababa ni na Pablo at Silas ang presensya ng Diyos ng napakabigat
Kahit na ang hindi nakakilala sa Diyos ay pinalaya. Kahit na ang mga hindi nagpa-participate ay pinalaya. When you go through your trials and testings, make sure you have someone interceding for you and knows how to praise God, of course. Tama po ba? Kapatid, kailangan mo ng grupo to pray for you, to encourage you, to teach you, and to know how to praise God. Kung wala ka pang grupo, mag-comment ka kapatid sa baba. Dito po sa Prayer of Faith Church, welcome na welcome ka. Hallelujah. Sa life story ni Daniel, ang nag-ingat sa kanya sa Lion's Den ay naging witness ng lahat ng tao sa pangunguna ni Haring Dario. Okay? Ito ang nagsilbing witness na ang Diyos ay nagliligtas, nag-iingat. Daniel chapter 6 verse 25 to 27, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig, isinasad ng sulat, sumainyo ang kapayapaan, iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Wow! Kaya mga minamahal, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Magpagamit tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Amen? Pang-apat na puntos, prayer and praise strengthens our relationship. Okay? Panalangin at pagpupuri ang nagpapalakas ng ating relasyon. More importantly, we need to strengthen our relationship with God and to others. Yung mga malalapit sa atin. We offer prayer of faith for so many things. To crisis situations, circumstances, and challenges in life. Ini-encourage kita kapatid na huwag kang mahiya na mag-message kung may urgent prayer request ka. Willing po ako to pray for you with our group. We offer praise for so many different things. Okay, pagka nakakuha ng achievements ang ating mga anak, okay, pinupuri natin sila. Ang ating mga kaibigan, okay, pag may mga achievements sila, promotion sila, pinupuri natin sila. To our sports teams, o mga kinikilala natin na mga manlalaro, or team na kinikilala natin, okay, pinupuri natin sila. Kagaya po ngayon, at ang ating mga kababayan na nakakuha ng mga gold medals, okay, like si Carlos Yulo, labis ang papuri sa kanya ng bayan. We talk to them about their accomplishments. We talk about their accomplishments. Bakit po? Because we believe in them. Nasasabik tayo kapag nakikita nating may ginagawa sila. Kagaya sa laban ni Sir Manny Pacquiao sa Japan last time. Maraming excited sa kanyang pagbabalik sa ring. At maraming pumuri sa kanya. Higit sa lahat, dapat ay ganun din tayo sa Diyos. Kung alam mo, ang Diyos ay karapat dapat purihin. Amen? Hindi na kailangang i-memorize yan, kapatid. Kauhawan natin ang Diyos. Because He is the bread of life. He is the living water. Hallelujah. Kaya kapatid, kasabikan mo ang Panginoon. Nag-aalay tayo ng panalangin at papuri sa Diyos because He is sovereign, He is good, He is great, and He is faithful. Amen po ba? Okay? At alam natin kahit kailan, hindi tayo bibiguhin ng Diyos. Kung healthy ang iyong relasyon sa Panginoon, confident ka, assured ka, that no matter what, He is there for you. Hallelujah. Be still and know that He is God. For us to be strengthened, we need God's word in His promises. Awit 145 verse 1 to 3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilin magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Praise God. Kaya sinasabi din ng salita ng Panginoon, Jeremiah chapter 33 verse 3,
Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. If you think God is the greatest thing, He's greater than that. Sabi ng English, call to me and I will answer you. At ang maganda dito, and show you great and mighty things which you do not know. Kung mas matibay ang iyong relasyon, mas kailangan mong ilabas ito. Wala pong pinagkaibahan sa naranasan mong nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ito makukontain, kaya ipinaparamdam mo ito sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay. Nung pinatay si James, tapos si Pedro iginapos sa 2 tanikala at ikinulong, nung nalaman ito ng mga kasamahan nila, agad silang nagkaisa para manalangin. At sa kalagitnaan ng gabi, nagpadala ng anghel ang Diyos upang palayain si Pedro. Gawa chapter 12 verse 12 to 14, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nanalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Rhoda na isang katulong upang tignan kung sino iyon. Verse 14, nakilala niya ang tinig ni Pedro, dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. It shows that their relationship will strengthen. Matibay. Nandun yung pag-ibig. Nandun yung care sa bawat isa. Kapatid, mga minamahal, isang paraan para maging strong ang relationship ng isa't isa, lalo na po sa mga mananampalataya, ay may nagko-cover sa atin ng panalangin. Dapat may prayer partners tayo. Sila ang pwedeng gamitin ng Panginoon para ikaw ay lumakas sa pananampalataya, lumago at mag-mature. Tama po? Ang panalangin at papuri ay ang panloob na kalusugan ng iyong relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga na mapanatili natin ang ating relasyon sa Diyos, maging sa iba. Amen? In our conclusion, whatever circumstances and challenges you might be, I encourage you to prioritize prayer and praise. Because when you pray and praise God, there's no room for discouragement and disappointment. Tama po, kapag lagi kang nananalangin at nagpupuri sa Panginoon, laging nangingibabaw ang pag-asa, kabutihan, katapatan, at pag-ibig. Your prayer and praise is important because there is great power with that. If you want to experience the manifest power of God, you must intentionally pray and praise God. Amen? Let us praise the Lord, for we are fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Let us call upon His name, who is worthy to be praised. Psalms chapter 66 verse 4, all the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. Psalms chapter 150 verse 2 and verse 6, praise the Lord. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kapatid, mga minamahal, remember this. Breakthrough, revival, miracle, healing, and deliverance will happen when you begin to pray and praise the Lord. Pray and praise God at all times. Amen? Hallelujah. Glory to God. Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you for this privilege to serve for your holy name and for your glory. Sinasariwa namin ngayon ang mga pagpapala ng bagong araw at ang iyong katapatan upang purihin ka at sambahin, sapagkat kayo ang aming Hari, Panginoon at tagapagligtas. Kayo ang Alpha at Omega, the beginning and the ending. You are our hiding place. You will protect us from trouble and surround us with songs of deliverance. Hallelujah. Panginoon, pinapupurihan at dinadakila ka namin na iyong ipinadala si Jesucristo sa aming buhay as our deliverer, healer, provider, miracle worker, and redeemer. We praise you that it is for freedom that Christ has set us free. We praise you for the fruitful life
blessed life, favored life, delightful life, and satisfying life in the name of Jesus. O Lord, as we humble ourselves before you and pray and seek your face and turn from our wicked ways, we thank you that you will hear us from heaven and you will forgive our sins and heals us in the name of Jesus. Thank you for the freedom. Thank you for the healing. Thank you for the peace and joy in our hearts. Thank you for the provisions and promotions. Thank you for the answered prayers in Jesus' name. Father, prepare us to be your sanctuary. Teach us, guide us, lead us, equip us, and empower us to do greater and bigger things for your glory alone. Bless us indeed, enlarge our territories, and keeps us from the works of the enemies. Thank you, Father, for your great plans sa buhay namin. Plan to prosper us and not to harm us. Plan to give us hope and a best future. Hallelujah. Father, pagarihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Maghari ka sa aming buhay, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. This I pray in Jesus' name. Amen.